Magandang hapon po mga kababayan. Kababa lang po natin ng bundok mga kababayan. Ito na naman, continuous po yung ginagawa natin mga kababayan. No? Walang kapaguran na ang buong team ni Madam Lori sa kagustuhan na mapaabot ang mga pagmamahal natin sa mga kababayan natin dahil ang dami nag-aantay at ang daming nagugutom natin ngayong mga kababayan. Kaya ito, walang kapaguran. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating paglalakbay. Kaya tara, samahan niyo po ang buong team. Medyo hingal na tayo mga kababayan, no? Kasi grabe yung akyat natin, and then bababa tayo, tapos ito na naman, susugo din naman tayo sa ibang pamilya. Kaya ayun po ang mga team, puro sila pahinga. Kain. Ayan, habang kumakain ng mangga. Tulong na, wala pang tanghalian. Wala pang tanghalian, time check. Alauna. 1 PM. Wala na? Alauna, midya. 1:30 mga ka-MJ, wala pang kain. Kaya mangga na lang. Hello, tao po, magandang hapon. Sulod mo ari. Hi, wow, ang cute naman ng bahay mga kababayan, no, na kahit nandito sa kasulok-sulukan ng kalibliban na lugar, pero maayos yung bahay, no, simpleng bahay pero maayos at importante yung malinis. Tapos nakita ko pa kanina mga kababayan, no, maraming halaman, tapos mga gulay. So ganito po yung kanilang sitwasyon dito, yung pamumuhay. Kasi kung hindi ka magsipag dito, nasa bukid ka, medyo mailap yung pera. Pero kung masipag ka magtanim, nako, talagang hindi ka magugutuman. Hello, anong pangalan? Ninita. Si Ninita. Ilang taon na si Ate Ninit? 45. 45. Kumusta ang buhay-buhay dito, Ate Ninit? Bigado tungod sa COVID. Nga nung nakasulti man na pigado o sa pangabuhian, bakit nasabi mo na mahirap yung buhay dito sa bukid? Anong hanap buhay natin, Pero Ate Ninit? maghawlo puspit. Ganun pa rin yung trabaho. Oo, maghawlo puspit. Kay cut off man diri ang maghawlo puspit. Ngayon, kung walang pag walang howling, pag walang phosphate, ano pa ang ibang trabaho, hanap Maguna buhay? sa sinda. Sa farm. Yun talaga ang takbuhan. Mm. Kuweba, Asyenda, Kuweba. Oo. Ilan ang anak ni Ate Ninit? No. 6? 45 years. Way labot sa dagko. Bali, 6 talaga ang... Duha ka dagko na. 6 talaga ang anak mo. So, yung Pero bunso yung upat. nakaduyan. Oo. Ah, To pa dato duha. dito sa... Oo. sa Tanong. ibang bahay. So, lahat-lahat 6. Katulad ngayon, sabi mo, may cut-off yung paghahawd ng phosphate. So, nasa farm ngayon yung mister Kining mo. lakat na po dito kay nangita na po sila kahawlan kay na-reject may lang puspit dato. Diyos ko, napakahirap, napakadelikado na trabaho. Kasi nga, balita ko yung father mo namatay dahil nalaganan sa bato, di ba? Dito sa kuweba ng banatos kong magulang. Ay, ba na to sa mga magulang? Dili si papa mo? Dili namatay tos papa sakit ito. Bana sa mister ng kapatid mo. Talagang dyan na namatay, di ba? Napakadelikado. Oh, delikado. Buti yung ganong sitwasyon nit ay napakadelikado na trabaho, tuloy-tuloy pa rin kayo doon sa paghanap buhay. Wala may lain ka uprahan ko. Kahit mahirap, delikado, okay lang. Okay ra, kuan ra na nila. Antuson ra. Grabe, no? So, ibig sabihin mga kababayan, ang tuson ka na bang tiisin na lang. Tiisin kasi walang choice, no? Walang ibang paraan, kundi yun lang. Kaya nga sabi ko mga kababayan, buwis buhay. Kahit ikamatay mo, kaysa mamatay ka sa gutom, tiisin mo na lang, may chance, kumbaga, may chance pa doon. Kaya napakahirap. Ganon pa man, at least nakitaan natin kung gaano sila kapursige sa pamilya nila. Mahirap. Yun yung ginagawa mga kababayan na mahirap yung sitwasyon, pero sila nandiyan lumalaban, no, pilit lang nilalabanan yung sitwasyon para mabuhay yung pamilya. So yun kasi nandiyan ka na sa sitwasyon na yan, tapos hindi ka pa gagalaw, hindi ka gagawa ng paraan, so lalong magiging mahirap at kawawa yung mga bata.
Kasi unang apektado kasi sa isang pamilya yung mga bata number one, nag-aaral sila. Tapos yung pagkain nila sa araw-araw, no, yun yung laging hinaharap obligasyon para sa mga magulang. O kumusta ngayon, Ate Ninette, may pagkain, may Wala na kay hapit naman usa ka semana. so ibig sabihin lingguhan. Oh, lingguhan. After 1 week, bababa na naman ang bayan para mamili. Tapos trabaho na naman sa loob ng isang linggo. Tapos yun nga lang, ang masamang palad pa yung pinagtrabahuan ng mister mo, yung isang buong linggo o 2 linggo ay na-reject pa. Reject pa. Kundi halos walang kinita. Tagbagwat-wat gani. Di pa pakita ang amo. Ila ko ng sumbagon kay wala sweldo. Unsa na lang mga bata. Normal lang. Diyos ko, ganun mga kababayan, no? So, ibig sabihin, sumbagon, suntukin na lang daw. Kasi, syempre, hindi ka na makapag-isip ng maayos. Sobrang pagod mo. Halos, sabihin na natin 2 linggo, no? Sobrang pagod mo. Walang matinong trabaho. Tapos, plus yung pagkain pa. Sino bang iinit? Sino bang hindi iinit yung ulo na walang makain? And then, grabe yung trabaho mo. At kung mayroon mang pagkain, yung pagkain lang yung tama na yung makasaing ka tapos magdildil ka ng asin o mag-ulam ka ng ginamos, no? At yung tuyo, tapos yung trabaho mo, grabe, napakabigat at tapos napakadelikado plus napakainit pa. And then pagdating ng sahuran, ganun lang, no? Mag-aantay ka sa wala, parang nag-aantay ka ng hangin na hindi mo alam. Tapos plus yung tataguan ka pa ng amo or hindi ka sisiputin, nag-aantay ka dyan, no? Kumakalam ang sikmura mo. At hindi lang yung sikmura ng mga magulang, paano yung mga bata na mayroong nag-aantay na pamilya na nagutom. Yun yung yun yung pinakamasaklap at napakahirap kasi mahirap na yung trabaho mo plus pahirapan pa yung pasahod, pahirapan pa yung pagkain. Kaya napapansin niyo po mga kababayan, yung mga nakatira sa mga lilib na lugar, although matitikas yung mga katawan nila, pero yung sa pagkain, sobrang hirap talaga, no? Sobrang hirap dahil doon sa trabaho nila. Okay, Ate Ninette, meron kaming surprise sa inyo na kahit papaano makatulong ito sa pang-araw-araw nyo. Alam ko, sabi nyo kanina ay napakahirap, mag-aantay ka pa ng ilang araw o linggo, hindi lang araw, ilang linggo pa bago makasahod. Minsan, yung pinagtrabahoan ng asawa nyo na ilang linggo ay magiging reject pa, no? Okay, anong surprise natin ni Ate Ninette? Video mo sa sige, next ka. Sige, padang sunod. Hinagsuot. Pamilyang ito. Ayan, ate. Meron na po kayong isang sakong bigas. Wow. Pang konsumo nyo. Ano pa? Siyempre ate, meron kayong assorted groceries para po sa inyo. Wow! At ano pa? May isang tripo na itlog. Yan, walang Wow! ulam. Salamat mga Rohelios. Hindi lang biyaya ang hinahatid nyo. Pinapasaya nyo, kay nagulat si Ate Ninette, sabi niya, ay may sayaw pa pala. O, di ba? Kasi hindi akalain na sumasaya yung mga Rohelios natin. No, extracurricular ng mga Rohelios natin na kahit papaano yung mga tulad nila na puro problema iniisip sa araw-araw na kahit papaano mapangiti natin sila. Na uuwi tayo, bababa tayo ng bundok na mag-iiwan tayo ng ngiti at saya sa mga kababayan natin na natulungan natin. Kaya ito yung ginagawa. Walang ibang ginagawa yung buong team kundi magbigay ng biyaya at magpasaya sa kanila. Maraming salamat po. Siyempre, hindi lang yan, ay meron ka pang cash. Ay, salamat. O, di ba? Sabi mo kanina, Ate Ninette, wala nang halos wala nang pagkain dahil malapit na yung isang linggo at walang sahod yung mister mo. No, darating itong linggo, makapunta na kayo ng bayan at Salamat sa inyong tabang na. ayan, o di ba? Laking tulong mga kababayan sa mga gitong lugar na napupuntahan natin na mabiyayaan. Kaya maraming salamat po. Siyempre, no, sa ating mga sponsors na talagang walang sawa na kahit nandito tayo sa Negros, no, tuloy-tuloy pa rin po ang biyaya na pinagkaloob sa atin. Maraming salamat po sa ating Panginoon na may mga taong ginagamit, no, ginagawang instrumento para sa mga tao din na nangangailangan na matulungan natin sila. Kaya
maraming salamat po sa ating mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members, commentator, no, YouTube viewers. Maraming salamat po talaga sa walang sawang panunood without skipping ads, mga kababayan, na talagang nandiyadyaan kayo na kahit nandito ako sa aking bayang Sinilangan, hindi po kayo bumitaw sa akin, sinamahan niyo po ako dito. Kaya maraming salamat po. Sana sa pagbalik ko sa bayan ng Pangasinan, mga kababayan, ganun pa rin po yung suporta nyo sa akin. Maraming salamat. Siyempre, magpapasalamat din po tayo sa ating barangay captain, Madam Jocelyn Balicuatro, at sa kanyang mga kagawad. At siyempre sa kagawad na kasama natin lagi, mga kababayan, na talagang nangunguna sa ating misyon, no, na sinusuong natin bawat kabundukan na nandiyadyaan sila nakagayad sa atin. Maraming salamat sa ating kagawad Donnie Talita at si kagawad Ramon Contiga. Maraming salamat po. Mga kababayan, nawa ipagpalain pa po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ibigyan pa po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan pa tayo ng mahabang buhay upang sa ganun marami pa tayong matulungan na kagaya nila. Maraming salamat po. Mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan, pakishare, subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. Gabi sa Sol. Bye. Ate Ninit. So ito po mga kababayan na tinatawag na phosphate, no? Ito ay manggagaling sa loob ng kuweba kung saan ay hinuhukay nila doon sa pinakailalim. Kaya sabi ko po napaka-dangerous yung ginagawa nila, buwis buhay. Kasi hindi to makikita sa ibabaw lang, kundi kuwebang malalim, tapos bukod pa doon sa mga maliliit na butas. Talagang papasok sila doon. Yung iba nga po mga kababayan, yung daan nun, gaganon ka pa. Kasi masikip siya para makuha at makita nila yung totoong phosphate na hinahawl nila. Buwis buhay po. Marami na pong namatay dito, no, sa ganitong trabaho. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin po sa paghanap buhay kasi mas mapabilis yung buhay mo kung wala kang makain. Very risky man, pero nandoon pa rin sa kagustuhan na may pambili ng pagkain sa pamilya. So yung fertilizer, dito po pinoproseso. Ayan po, ginigiling. Ayan, may makina sila dyan.